relief operations ng DSWD sa mga apektadong lugar ng Bagyong Enteng. Ating pag-uusapan, kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao. Siya po ang Disaster Response Management and OSEC Concerns Assistant Secretary at tagapagsalita po ng DSWD. ASEC Dumlao, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Nina. Magandang tanghali, Yusek March, at magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Sa kasalukuyan, ASEC, ano-anong lugar po ang malubhang sinalanta ngayon ng Bagyong Enteng at ilang individual o pamilya na po ang apektado nito? Well, Ms. Nina, batay po din sa pinakahuling ulat at monitoring ng DSWD, meron po tayong naitala na mahigit 80,000 na mga pamilya o mahigit 303,000 na mga katao ang naapektuhan nga po ng Typhoon Enteng. At itong mga individual at itong mga pamilya na ito ay matatagpuan po sa National Capital Region in Metro Manila, gayon din po sa Cagayan, Isabela, and Quirino in Region 2. Meron din po tayo mga na-monitor na naapektuhan in Aurora, Bulacan in Region 3. Gayon din po sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal sa Calabarzon Region. Meron din po tayo mga naapektuhan in Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon in Region 5, in Antique and Negros Occidental in Region 6. Kabilang din po yung mga naapektuhan sa Cebu City in Region 7. And of course, in Region 8, we have Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, and in Western Samar. And batay rin po dito sa pinakahuling ulat ng DSWD, meron po tayong naitala na mahigit 14,000 na mga pamilya on an equivalent 60,000 families or individuals. Ang pansamantala naman po ay nanunuluyan sa mga evacuation centers dito sa mga nabanggit na lugar, Ms. Tingin. Okay, ASEC Irene, sa ongoing relief operations ninyo, gaano kalaking halaga na po ba ang naipamahagi ninyo sa mga kababayan nating apektado ng bagyo at ano-ano po ang mga inyong paghahanda para sa pagbibigay ng assistance sa kanila? Well, bilang paghahanda ng DSWD, Yusek March, tayo ay nakipagpulong na sa mga iba't ibang member agencies ng response cluster ng NTRIMC dahil nga ang DSWD ay vice chairperson ng response cluster. And kahapon nga po, tiniyak ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kabilang sa response cluster yung pong mga kakailangan natin ng mga food packs and non-food items, yung mga evacuation centers, yung pong koordinasyon sa mga local government units, and yung availability rin ng mga gamot and other medical supplies in case nga po na merong mga magkakasakit dito sa mga evacuation centers natin. At isa po yan sa mga paghahanda ng DSWD. On the part naman po of our field offices, nakipag-ugnayan na rin sila sa mga local NTRIMC at sa mga lokal na pamahalaan. Especially dito sa mga naapektuhan na po na mga lugar dahil may mga request na tayo ng mga family food packs. As we all know, ang DSWD provides augmentation support to the local government units dahil sila po yung unang nagpapahatid ng tulong sa kanilang mga naapektuhang mga constituents. So as of this morning, nasa mahigit 150,000 na po yung mga food packs na request ng mga various local government units, and we are expecting additional requests to be coming in, especially from the northern part of our country. Batay rin doon sa pinakahuling DROMIC report ng DSWD, we have already provided initial assistance to Metro Manila, to Albay, Camarines Sur, to Antique and Negros Occidental, and Eastern Samar, Northern Samar, and in Western Samar. In fact, tayo ay nakapagpahatid na po ng initial na mga family food packs and mga non-food items na kinabibilangan ng family kits, hygiene kits, at mga kitchen kits dito po sa mga lugar na ito. This morning, nasa mga mahigit 16 million pesos worth of humanitarian assistance were already provided. But as the reports are coming in from our field offices, we are expecting this number or these figures to increase. And hopefully by 6 p.m. Later, we could provide more information on this, Yusek.
Irene, may mga report din daw po na may mga na-stranded daw na pasahero sa mga seaports. Ano pong assistance ng DSWD ang naipamahagi nyo na po sa kanila? Tama po yan, Ma'am Nina. Kahapon nga po, meron na tayong mga natanggap ng mga ulat ng mga stranded na mga passengers, particularly in Region 5 and in Calabarzon, dito po sa port natin in Batangas and then in the Bicol region. The DSWD through our field offices ay nakipag-ugnayan po sa mga lokal na pamahalaan at tayo po ay nagpahatid ng mga hot meals doon sa mga passengers nga po na hindi po makapag-biyahe o hindi makapaglayag dahil nga po sa cancellation ng sea travel. And aside from the hot meals, of course, nakapag-provide din po tayo ng mga non-food items, Ms. Dayan. Asik Irene, nabalita rin po sa amin na binuksan na din po ang Mobile Command Center sa Naga City, Camarines Sur. Ano po ba ang layunin nito at gaano kalaki ang tulong na ito na may bibigay sa nasabing lugar? Tama po. Nung umikot si Regional Director Laurio ng Region 5 kahapon sa mga areas na kinakasakupan niya, kasama po yung ating mobile command centers because alam naman po natin kapag may mga gantong mga bagyo na hamper po yung ating mga communication lines pati na rin yung ating supply ng kuryente ay naapektuhan. So ito pong mobile command center, isa sa mga bagong inisyatibo ng DSWD na kung saan equip ito ng mga technologies, ng IT infrastructures na siyang nakakatulong naman sa pag-transmit ng mga information na kakailanganin ng Central Office in its disaster response operations. So, yung pong ating mobile command center, ang siya pong pumupunta sa ground, nakakapag-capture ng information at ibinabato po yan dito sa ating Central Office. So, we are able to receive real-time information kung ano yung nangyayari sa ground. So, equip po ito ng internet connectivity, meron din po yung power generator. So, kung kakailanganin po nga rin makipag-charge ng ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers, maaari rin pong magawa yan. And ang pinakamahalaga nga dito, kung may kakailanganin tayo ng impormasyon mula po sa disaster-affected area, ay agad po nating makukuha or ma-generate primarily because it is equipped with, yun nga pong nabanggit ko, with the IT infrastructures and technology. Irene, dito po sa Metro Manila, nakita po namin yung mga nakakalungkot na video, lalo na yung nangyari dyan po sa Antipolo, Rizal, at meron din sa may bandang Bulacan. Ano po yung assistance na binibigay natin sa ating mga kababayan na apektado po dito sa Metro Manila? At saka ilan po ang mga pamilyang tinutulungan natin? Yes, Ma'am Nina, kasalukuyan nasa Antipolo ngayon si Secretary and some parts of Rizal para nga i-supervise din yung pamamahagi natin ng tulong doon sa mga naapektuhan. And aside, of course, from the family food packs na dinidistribute ng DSWD, we are also providing other interventions such as the assistance to individuals in crisis situation. Dahil binibigyan din po natin ng karagdagang tulong yung mga naapektuhan, especially nga po yung mga pamilya na nasalanta. And gaya nga po ng nabanggit ko, nandun ngayon ang ating butihing Secretary Rex Gatchalian, nakikipag-ugnayan din sa mga lokal na pamahalaan para kung may karagdagan pa po tayo ng mga intervention and assistance, ay maaari po natin yung may pahatid. Under the assistance to individuals in crisis situation, of course, nandun yung medical assistance and of course yung burial assistance po na ipinapahatid natin. Irene, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayang apektado po ng bagyong Enteng mula sa inyo dyan sa DSWD. Una-una, maraming salamat po sa pagkakataon na binahagi muli sa DSWD para tayo makapagpatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. We would like to take this opportunity na ibigay yung assurance ng ating pong departamento, ng ating pong butihing Secretary Rex Gatchalian sa ating mga publiko, sa ating pong mga partners on the ground na ang tulong po ay nakahanda. DSWD is ready to provide the necessary augmentation support to the local government units. Meron po tayong mga nakapreposition ng mga goods sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. That is part of strengthening, of course, yung ating supply chain management under the Buong Bansa Handa project of the DSWD.
Gayun din po, we would like to assure the public na kung may mga concerns po kayo, may mga katanungan o may mga gusto po kayong ipahatid na mga hinaing o mga iba pang mga concerns sa DSWD, you may get in touch with us through our DSWD field offices. Maaari rin po kayo magpahatid ng mensahe sa aming pong official communication platforms at DSWD Serves and through our official website, which is www.dswd.gov.ph. You may also get in touch with us through our hotline numbers posted on our websites, and maaari rin naman po kayong tumawag sa mga himpilan o tanggapan ng aming pong ahensya. Muli, we would like to assure the public that the DSWD is ready to provide support and assistance sa ating pong mga kababayang na apektuhan ng Typhoon Enteng. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, Disaster Response Management and OSEC Concerns Assistant Secretary at tagapagsalita ng DSWD.